Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Okay, good morning po sa bawat isa. Yaya sa pagkaaga. At lagi ko pong sinasabi dati, arise and shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. So I am blessed, you are blessed, we are all blessed this morning, and blessed to be back sa morning slot, sa biyaya, sa pagkaaga, for more than siguro mga 1 year. At nagpapasalamat tayo sa ating naging kapalit sa pag-coordinate ng ating pong morning monitoring sa pagkaaga, si Pastor Luis Bolaños. Good morning, Pastor Luis. And naalala ko, for more than 2 years, ako po yung taga-monitor din sa biyaya sa pagkaaga, at namimiss ko po itong segment na ito every morning. Kaya good morning po sa lahat ng ating Omni Pastors, sa lahat po ng mga nasa bahay, nakasubaybay very early in the morning, lalo na sa ating pong nasa Facebook Live. Kumusta po kayong lahat? Mga early bird na lagi pong nakaantabay po dito po sa BBS FM. So salamat din po sa station ito, kay Kuya Ariel na lagi din pong standby para tayo po ay i-assist. Salamat din po sa Villafuerte family. So today I want to share to you again the blessing of the cross. Pagpapala ng cross ni Jesus sa atin. The cross is the very foundation of our faith as Christian. Tayo po ay Pilipinas. Tinawag tayo na the only Christian nation in the Far East. At pag sinabi nating cross, the cross symbolizes or represent the greatest love of Jesus, of God for everyone, and the greatest power to transform ang pinakamakapangyarihang bagay na nagbabago ng buhay ng tao and even communities. So ito lang ang ating pong tunay na masasabing nagbabago ng buhay. Kahit na po i-offer yung lahat ng mga modern ngayon na sabing pwedeng baguhin ng tao, ayan po ay magiging temporary. Only Christ can save, only Christ can sabi yan, can redeem us. So, and because of that, many Christians, many leaders of the church ay nagsasabing, I decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. At masarap pong balik-balikan ang katotohanan na napakagandang bagay ang ginawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kahit di po mahal na araw, every time that we can think of Jesus, of His great love for us, every day is a blessing. Every morning is a blessing because we have Christ. You have purpose. Mayroon tayong purpose dahil tayo bumabangon more than anything else in this world, more than any possession compared to what Jesus has offered and can offer to us. So, tatlong bagay o dalawang bagay, depende po sa ating oras. So, let me share to you the benefits of the blessing that Jesus gave to us as a pagre-review na lang po. I believe na ito po ay napag-uusapan lagi tuwing mahal na araw. Ano po? At the cross, Jesus taking your place. Una pong bagay, dapat tayo po ang nasa lugar ni Jesus that time na siya po ay pinako sa krus. Dapat tayo po ang mamamatay, dapat tayo po ay hatulan, mapahamak ng walang hanggang parusa sa pagkahiwalay sa Diyos, sa apoy ng impyerno. So, nung nagbabay-bahay kami kahapon, tinatanong natin yung mga na pupuntahan nating bahay, if they believe heaven, if they believe hell. So, sa atin pong lahat ng mga
nagsisimba naman, nagbabasa ng Biblia, at least alam na natin. Pero alam ba natin, mayroon ba tayong katiyakan na tayo po ay pupunta sa langit? So alam naman na pag tinanong natin yung lahat, hindi na tayo mag-atubali na magpipili pa sa impyerno. So dahil sa habag ng Diyos, because the great mercy of the Lord, kinuha niya ang ating kaparusahan. So there is a quote, sabi po diyan, God will take you through the place you do not understand, just to bring you to the place where He need you to be. So God will take you through the places you don't understand, just to bring you to the place where He need you to be. So si Jesus, He died on our place, na dapat tayo ang nandoon sa place na iyon. Dapat di natin minsan gusto yung ating presence, yung kasalukuyan. Parang nagtatanong tayo, bakit ganito? Bakit di natin maunawaan yung mga nangyayaring circumstances sa atin? At tinatanong natin, nagrereklamo tayo. Pero yung pala ang kagustuhan ng Diyos sa ating buhay. Bakit ito ang naging career, ito ang naging trabaho, ito ang naging napangasawa ko. At madalas in our worst, sabihin sa lowest point of our lives, or circumstances, or trials, nakala natin, hindi na natin kayang pasanin. At sabi yan, parang we are to give up. Hindi tayo aware doon sa mga panahon na iyon, lalo na po sa may mga karamdaman, sa mga malalubang karamdaman na nakikinig po dyan sa mga ospital or nasa mga banig ng karamdaman. We are not aware. Pero noon sa mga panahon na iyon na tayong ay nabibigatan ng luba, si Lord na pala ang ating, siya na pala yung nagkakarga-karga sa ating mga buhay, kagabigatan. Kaya nga sabi dyan, Romans 5:8, inako niya ang ating mga kasalanan, kinarga niya tayo. In English po sabi dito, God show His love for us in that while we are sinners, Christ died for us. Ito ang dakilang pagmamahal sa atin ng Diyos. Ibinigay niya si Jesus para sa atin. Kahit makasalanan pa tayo, namatay siya para sa atin. And that's the true biggest blessing na naranasan ng bawat isa na tumanggap kay Kristo. Yung makasalanan pa tayo, binigyan niya tayo ng pangako na tayo aalisin doon sa mga kasalanan na yon. At tayo ngayon ay nabubuhay na sumusunod sa kanyang kalooban. Kung ikaw ay nandun pa sa kalagayan na di mo maunawaan yung mga bagay na nangyayari sa iyo, siguro ito na yung time para malinawan ka, mapahayagan ka ng salita ng Diyos sa umagang ito, na only Jesus can save us, can give us direction. Pangalawa po, at the cross, Jesus clothing you. Tayo po ay dinamitan. At maalala natin yung Genesis, yung pinakaunang mga passages dyan. Because of Adam, yung si Eva, yung babae, kinain niya yung mansanas, nagkasala siya, sabi niya dahil doon sa ahas. At si Adan naman ay sumunod naman kay Eva. At nung mga panahon na iyon ay wala pa silang kahihiyan kasi di pa nila kinain yung mansanas o yung pagkakasala nila. Doon sila natuto na sila pala ay walang damit. So pero dinamitan tayo ng Diyos ng kanyang katwiran, kabanalan at kaligtasan at katagumpayan. At meron pong pangako ang Diyos sa bawat isa. At sabi dito, Mark 15:24, at siya'y kanilang ipinako sa krus at kanilang pinagati-atian ng kanyang mga damit na kanilang pinagsapalaran kung alin ay ang dadalhin sa bawat isa. Ito po yung nasa krus ng Kalbaryo si Jesus at yung mga sundalo, pinagati-atian yung mga damit niya. At yung representation ng damit, pinaghatian nila. Yun din ang nabanggit po doon sa Isaiah chapter 68 verse 10. Sabi po doon, buong puso akong nagagalak kay Yahweh dahil sa Diyos ako'y magpupuri sapagkat sinuotan niya ako ng damit ng kaligtasan at balabal ng katuwiran gaya ng lalaking ikakasal
na ang palamuti sa ulo'y magagandang bulaklak. So, through His death on the cross, Jesus covered. Nag-alarm na. Jesus covered the shame of our nakedness by giving us His robe of righteousness. Marami tayong failure, marami tayong experience, marami tayong nakakayang mga bagay sa ating mga buhay. May mga hidden sins, lalo na po sa mga leaders, mga workers, lalo na po sa mga magagaling magtago ng mga buhay nila. Dalawa ang muka, may maskara na pag nasa bahay, maganda ang mga pinapakita sa kanilang mga anak, or baliktad. Pag nasa labas naman ng bahay, maayos, mabait. Pag nasa bahay ay maraming mga reklamo sa buhay. At nahiya tayong ma-expose. Mayroong shame of addiction na nararanasan ng iba, shame of premarital relationship, or shame of many acts of sin or mga kasalanan sa mga buhay ng mga kapatid natin ngayon nag-struggle. Pero sabi diyan sa pangako ng Panginoon, kapag sinurrender natin ang mga bagay na ito, the darkness that is inside of us, the evil thing that is sabi diyan na parang keep struggling in us, sabi ni Pablo, gusto kong bumait pero di ko magawa. Yung mayroon akong gustong gawin na magandang bagay, pero dahil doon sa sin nature na nasa atin, hindi natin po ito kayang labanan unless Jesus will give us the power, kapangyarihan, unless na isurrender natin ito sa ating Panginoon. And then we ask the cleansing power of the Lord para tayo ay patawarin sa lahat ng mga bagay na ito. Bumalik tayo sa Kanya at sabi diyan, muli nating yakapin ang ating Panginoon para malayo tayo sa, sabi diyan, magdadala sa atin para dalhin tayo sa kasamaan. So gaano man kalaki ang kasalanan natin, kayang patawarin ng Diyos, lalo na sa may pusong handang magpakumbaba, magbalik loob sa ating Panginoon. Lastly po, kasi dito ko po bibigyan ng emphasis sa last 10 minutes. The cross, at the cross, Jesus tearing open, heaven open for you. Dahil sa krus, nagbukas ang durungawan ng langit sa bawat isa. Binuksan ng Diyos ang durungawan, o kaya the heaven, sabi yan, pag tiningnan natin yung, pag tumila tayo sa langit, tuwing lalabas tayo sa bahay, sabi yan, pag morning, maliwanag, even pag gabi, yung stars, moon, lumiliwanag. Yan po yung sasabing sky or heaven. Pero bumukas ang langit para sa atin. May sinasabing seven heaven sa New Testament. Pero itong pagbubukas ng langit para sa atin, ibinuhos ang maraming biyaya para sa pagkaaga. Yan. Biyaya para sa aral daw. And then we have the open heaven that God can give us any blessing that we can ask for Him. So, anytime we can bring our prayers to Him. Sabi po dyan, it is only a prayer away. Isang saglit ng panalangin or a whisper of our prayer. Kaya, cry of our heart to the Lord. Ito yung sinasabi na Mark chapter 15:38, the curtain of the temple was torn into two from top to bottom. Ito po, dati po may hadlang, dati po sa Old Testament, may tinatawag na mga partition bago makarating sa Holies of Holies. Yung mga priests ay talagang sinasala yung mga offering. Sa New Testament, Jesus Christ died for us. At yung pangako ng Panginoon hanggang ngayon na nararanasan ng bawat isa na mayroon po na willingness, kasi binigyan tayo ng will. So unless that we have the willingness to come to Christ, to come to God in repentance, or come to God to ask anything of our prayers, God will hear us. So this was the curtain na nagbabantay para hindi lang basta-basta talaga makapunta sa kabanal-banalan ng mga panahon. Pero ngayon po we have the access
So, ito po yung pangako po na sinasabi sa Hebrew chapter 10, verse 19 to 20. Therefore, brothers, since we have a confidence to enter the holiest place by the blood of Jesus, by the new and the living way, He opened for us through the curtain that is through the flesh, and since we have the great priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith. Sabi po doon sa Tagalog, kaya nga mga kapatid, tayo malayang makapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Kristo, dahil sa dugo ni Jesus. The very powerful blood of Jesus. Alam niyo po, itong magandang pag-usapan sa pangako ng sa bawat isa na ito po ay magkakaroon sa atin ng sabi niya, assurance na lahat pong itong nangyayari sa atin ay merong pag-aalala na because of the blood of Jesus, magpapasalamat tayo lagi. Binukasan niya para sa atin ng sagbago at buhay na daan naglalagos hanggang sa pagkabilang tabing. So, we have an open heaven of blessing only if we will draw near to Jesus, to God. So dati-rati po, itong partiso na ito, yung ating kasalanan. Pero nang tanggapin natin ang Panginoon ng buhay natin, nagkaroon tayo ng kahalayaan, dumulong sa ating Panginoon. At unti-unti, nung tayo po ay nagkaroon ng hunger to read the Word of God, magsiyasat ng katotohanan, nakita natin yung kalawakan ng kanyang plano para sa bawat isa. Tayo po ay natutong magpakumbaba sa Panginoon. Tayo po ay natutong maglingkod. Tayo po ay parang natutong sumunod sa ating Panginoon. And it's only because of the grace at sa biyaya ng Panginoon. And every day, it's only by the grace of God. Kung tayo po ay ginising sa morning na ito, ibig sabihin, yan. It only means that God has a purpose for you. Meron po bagong layunin ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. So, sabi niya, huwag nating sasayangin ang bawat oras, araw na tayo po ay malakas. Tayo po ay merong buhay. Because, sabi niya, ito po ay binigay sa atin ng Panginoon to bless other people. So, hindi lang po tayong nananatiling pinagpala because of the cross, because of the blood of Christ. Meron po tayong responsibility to share the word. Kaya nga po ngayon talagang maraming nakakaranas din ng mga pagsubok. Pero dahil meron din pong pinapadala ng Panginoon ng mga mensahero to give encouragement, to give hope, tayo pong lahat na nakareceive ng biyaya, tayo naman po ay mag-share ng biyaya. At yung salita ng Panginoon, the best word that we can give is a very big and important blessing po sa iba po na nasa kalungkutan, nasa karamdaman, nasa kagapitan sa ating Panginoon. Jesus is the only mediator. Siya lang po yung ating daan patungo sa ating Ama. And then whatsoever we ask in His name, sa pangalan ni Jesus, naman po ating hilingin, meron pong katugunan. Marami na pong nangyaring mga pagbabago sa mga buhay ng mga sumunod po o kaya nagtanggap sa ating Panginoon doon sa pangako pong ito. Meron ka ba dinadaanan ngayon, kapatid? Tugang, sabi kayo sa Bicol, problema ngayon, idulog po natin sa ating Panginoon. Ano po ang wala pong bagay na di kayang gawin ng ating pong Diyos. And let us come today to God to give it to the Lord. Siya lang po ang solusyon. Siya lang po ang ating kailangan. Sa ating pong bansa, alam po, many are praying na sana po yung bigas magbalik sa dati, yung presyo ng asukal, ng gasolina. Sana po yung nangyayari sa West Philippine Sea or sa ating pong government magkaroon ng pagbabago. Yes, the Lord can. Anything can happen. Anything is possible because God can do it. Jesus can transform a nation. Only, sabi diyan, na tayo po ay merong pagsasama-sama ng mga puso na tayo mo po ay magpakumbaba sa ating Panginoon. Nais po ba nating idulog ang isang kapatid, isang kaibigan, or isang malapit sa ating mga buhay? It's only a prayer away.
Kaya nga sa umagang ito, bukas ang langit because of the cross, bukas ang bawat isa. And there's a bonus na binabanggit po dito sa Deuteronomy chapter 28 verse 12. Ito po yung bonus of God's blessing. Because of God's open heaven, meron pong bibanggitin po ako ng mga magagandang pangako ng Panginoon. Una po, sabi dito, babasahin ko po yung Deuteronomy chapter 28 verse 12. The Lord will open to you His good treasury, the heaven, to give the rain to your land and its season, and to bless all your works of your hand. And you shall lend to many nations, but you shall not borrow. So yung number one po dito, yung you have the unlimited access to the treasure of heaven. So, when we have a relationship to God, hindi po religion, kundi talagang relasyon sa Panginoon, that anytime, anywhere you are talking to God, nakikiusap ka sa Lord, parang father to a son, kahit na yung mag-asawa, o kaya yung pinaka nabibigyan ng saloobin mo, no? You can tell your heart to Him, to her. So, in Philippians chapter 4, verse 9, and my God shall supply all your needs. Lahat, sabi po dyan, ng iyong pangangailangan, ibibigay ng Panginoon. Pour rain on your land. Number 2, pour rain on the land on schedule. Ito po, mga pangako sa mga farmers, mga pangako sa lahat ng mga nagtatrabaho sa mga kabukikan, sa mga kalupaan. Kaya, binibless natin yung mga farmers that are producing crops, rice, lalo po yung mga prutas na ngayon po puro pesticide, yung mga hindi na nakakabuti sa mga kalusugan. When the Lord bless the land on schedule, maganda po yung ani, maganda rin po yung mga lalaki po yung mga ibibigay na produkto sa community. So ito po yung isang requirement sa Bible. As we worship the Lord, the rain come down, the blessing come down. Bless the work of your hand. Pangatlo po, you take in your hands. Ano man pong gagawin ng ating mga kamay, the Lord will bless your hand this morning, this day. You will lend to many nations. Ito po pangako naman sa mga bansa na talagang hindi na tayo magiging buntot, kundi tayo po ay magiging pautang na. So, marami na mga bansa ngayon na pinagpalad ng Panginoon, yung mga kalapit na mga bansa ng Pilipinas na dati tayo po ay nagtuturo sa kanila. Ngayon po sila yung ating ina-idol sa Asian, mga neighboring countries sa Asia. And Lord, we pray for the Philippines. Lord, we pray for our city. We pray for our neighbor na talagang i-bless ng Panginoon ang mga kamay ng mga politiko, na mga leaders natin sa ating bansa. So as we end, ngayon pong morning, ito po mga pangako ng Panginoon that at the cross, we have a great blessing. Yun pong magandang mga biyaya na nararanasan pa natin at mararanasan pa natin sapagkat nung tanggapin natin ang ating Panginoon, we have ini-enjoy na natin yung abundant life na sinasabi ng Panginoon. That this abundant life, hindi lang po doon sinasabing eternal life, ngayon na po yun, that we are a blessing. Yung ating smile sa mga dumadaan sa ating pong pagja-jogging, walking, kasi ngayon po ini-encourage lahat po, kahit na po walking, para sa good health. Yung smile natin is a blessing doon po sa ating pong mga makikita sa daan. Sa jeep, diyan po sa mga pupuntahan natin sa trabaho, your smile is a blessing. Lalo na po kapag nag-greet ka, in-appreciate mo yung mga bagay sa iyong mga kaibigan, mga kapatid, sa iyong pamilya, it's a great blessing. Yung ating pong buhay na nag-shine, sabihin that you are arising and shine, yung buhay natin nagiging pagpapala sa bawat isang ating makakasalamuha. Praise God! Ito po yung ating pong morning na devotion sa araw na ito. Salamat po sa mga nakatabay sa Facebook, kay Sir na Lourdes, o Sir na kay Pastor Luis.
Salamat sa pag-assign ulit. Sir Ma'am na Claire, sa lahat pong mga nasa Facebook at hindi po nag-comment. So tayo po mananalangin. Panginoon, salamat po for taking the place in the cross. Thank you, Lord, for the greatest acts of love. Ito po yung pinaka-epektibo ngayon, Panginoon, na pag-share ng gospel, yung makita ang servant leadership ng bawat isa. From the president down to the barangay captain, the barangay tanod. The acts of love. Na wala pong bayad, mayroon pong kasiyahan na naglilingkod. Ito po yung pinakita mo sa akin. For giving us the cloth of righteousness, the cloth of salvation. Para kami ay mabuhay sa katuwiran, di po namin kaya. Na kami po ay magbago ng mga sitwasyon, magbago po ng ekonomiya, kundi ikaw po ang magbabago. Salamat po sa open heaven. Salamat po that anytime we can come. Kaya po, with confidence, nilalapit po namin lahat po may mga sakit karamdaman. Lord, pagalingin mo sila, Panginoon. Lahat po mayroong mga suliranin, katagpuin mo sila, Panginoon. Sa lahat po, Panginoon, na mayroong kaguluhan sa buhay, bigyan mo sila, Panginoon, ng solusyon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa muli po, sa araw-araw pong biyaya sa pagkaaga. Subaybayan po natin yung mga nag-share po sa atin tuwing morning. In behalf of Ami, kay Sir Naayel, good morning and arise and shine.